at welcome po sa ating program, Alternative Learning System. Hatid pa rin ng DepEd, USAID, EDC, ALS, SDOQC, at syempre, we're still in the life skills, katulad nga po ng nasabi ko, no? So maraming salamat sa inyong oras dahil kayo po ay nakadalo muli sa ating online class. So mga munting paalala bago po tayo magsimula, ako po ulit ang inyong guro, Ginoong John Michael B. Ombion po. At pangangatawanan ko na, ito po ang aking larawan kung ako po ay hindi nyo pa po nakikita, no? So, yan po, na magandang hapon po. Paalala, sa mga hindi po naka-attend noong nakaraan, life skills pa rin po tayo, no? Tapos na po tayo sa Module 1, Personal Development. Dito natin pinag-usapan yung confidence at pag-aayos ng sarili. Sabi nga natin, hindi pwede araw-araw, laging bagong gupit para ma-build ang iyong self-confidence. Hindi naman lagi pwedeng bibili ka ng mga bagong damit para lang magmukha kang ma-build yung confidence mo dahil masyadong magiging magastos po yun, no? So, hindi rin pwedeng kada kausap mo ng tao ay naliligo ka para magmukha kang maayos. Hindi po ganon. So, it's a habit of hygiene. No? That's personal development. Module number 2, interpersonal communication. The way you communicate to different people. No? Yung mga kakilala po natin. So, meron tayong verbal at non-verbal dyan. At syempre, last week, pinag-usapan na po natin to, yung Module 3, leadership and teamwork. Pero, tatapusin na po natin ngayon itong Module 3 kasi part 1 nung una at ngayong hapon ay tatapusin na po nga natin ang Module number 3. Okay? So, paalala po, itong Friday na darating, ano bang petsa yung Friday? Sa November 27, ay ipopost ko na po yung mga listahan ng mga nagawa nyo po. Kasi di ba may mga naisasubmit na po kayo sa akin. So, yung iba na hindi pa nakakapag-submit, ang ginagawa po, pinipicturan. So, ipopost ko na rin po yung mga nagawa nyo para at least ma-monitor po natin kung ano po yung mga kulang po natin at yung mga nagawa na po natin. So, para aware din po kayo. So, yung mga makakapunta po ng Monday sa barangay at sa school sa Tandang Sora Elementary, ay dalihin po ang inyong portfolio dahil mag-aayos po tayo ng portfolio at the same time kasi ibabalik ko na po yung mga ginawa nyo, na mga na-submit nyo sa akin para makompile na po natin ng maayos. So, get ready po. Sa Friday po, i-announce ko po yan sa GC or sa ating group page. Nasa session 3, problem solving and decision making na po tayo. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay nasa page 27, no? Page 27 na po tayo. So, katulad nga po na nababanggit ko, kapag nakikita nyo po itong part na ganito at nakita nyo may learning strand 2, ibig sabihin, mahahapiyawan po natin yung lesson ng tungkol po sa science. Kasi kapag science po ang pinag-aaralan po natin, isa sa mga topic na mapag-aaralan po natin sa science, itong part na to. So ano yon? Yung pag-identify ng problems, tutukuyin natin yung mga problems sa pamamagitan ng paggamit ng scientific thinking skills. Okay? May mga methods o process para malaman natin kung ano-ano nga ba yung mga problems at paano natin susolusyonan yon gamit yung mga methods o yung modelo na ipapakita ng module na ito. Okay? So, ito yung mga key topics. Pag sinabing key topics, ito yung mga topic na pag-uusapan po natin, no? Problem solving steps. Sabihin, paano ba yung pag-solve ng ating problem? Step by step. Pag-apply ng real solutions. Yung totoong solusyon. May ibig sabihin yung real na yan. Yung R-E-A-L. Okay? Hindi lang siya sa cellphone, yung Realme. Okay, kakat ko yung baduy. Corny. At number 3, helpful hints when problem solving. Okay? Ano ba yung mga hints? May mga clue pag tayo po ay may problem. Okay? Hindi mo pala alam, problem na pala yun. Okay. Ito pa,
Yung problem solving steps, ito yung nabanggit ko kanina, no? Yung mga steps. Sa science, ito po usually ginagamit, no? Sa problem, scientific steps para ma-solve yung problem. So, pumasok dito sa life skills, no? So, number 1, define the problem. Number 2, get more information about the problem. Number 3, generate many ideas on how to solve the problem. Number 4, choose a solution. Nawawala ba ako? Oh my goodness. Okay. Number 5, implement the solution. At number 6, evaluate the solution. Okay naman. Siguro sa connection mo, Josh. So, di ba, kapag katulad nga ng iba, kapag hindi kaya, naka-record naman po. Okay. So, solutions should be real. Sabi nga, dapat daw, katulad ng nabanggit ko kanina, yung real, ano ba ibig sabihin ng real? Yung R, realistic, E, effective, A, acceptable, L, logical. Mamaya pag-usapan po natin to. Basta, ito yung mga makikita nyo sa page 27. Yung key topics, ito yung mga madadaanan nating lesson. Okay. So, activity 5, the human knot. Group problem solving. Dito, pag-uusapan po mostly natin yung teamwork. Although napag-uusapan na natin ng mga nakaraan yung teamwork, pero nag-focus kasi tayo nung nakaraan sa leadership. No? Pero nahapyawan din natin yung teamwork na kung saan may pinapanood po akong video, nakita po natin yung animation, yung may mga langga, may mga penguins kung naaalala po natin. So, nahapyawan po natin ng teamwork. So, ngayon, pag-uusapan po natin ang teamwork ulit, itutuloy lang po natin. And sa teamwork kasi, meron din po kasing may uma-act as leader din kahit na teamwork. Halimbawa, sa isang organisasyon, kapag nagbilin ang isang leader ng mga gagawin at umalis siya, no? Okay, sige, maligo ka na, B-boy. So, kapag nag-iwan ng gagawin yung leader sa mga members niya, yung mga members, kung ano yung mga may mga minsan na may part na nakakalimutan ang members. Kung saan yung isang member, naaalala niya lahat yung mga binili ng leader. Kung saan siya yung nag-act as leader, no? Siya yung tumatayong leader. Kahit na yung totoong leader, may binilin lang sa kanila. Para lang masunod pa rin yung binili ng leader. So ngayon, pag-uusapan po natin sa loob ba ng pag may binilin ba si member or lahat kayong member lang ang nandoon sa grupo, sino ba ang pwedeng tumayo bilang isang leader? So, panoorin po muna natin tong maiksing video. Roll Betamax. So the biggest thing to look out for in this game is that every now and then it doesn't work. Usually it will work, and there's a way to unknot yourselves as a group. But every now and then there's like a knot in there that's an actual knot, and you just can't get out of it. Sometimes you'll untangle yourself, and there'll be one larger circle and one little circle or something like that, and that's fine. That happens. Ayan. So, yung napanood nyo po ay isang video na kung saan may activities lang ginawa. Yung activity na yun ay tinatawag na human knot. Okay? Human knot. Katulad ng mga nababasa nyo ngayon sa activity 5, human knot. Paano ba laruin itong human knot? Merong
5 o 4 pataas na members na kung saan may magsasabi na yung kanang kamay ng bawat isang member hahawakan yung isang kamay ng mga kasama. Tapos, yung isang kamay na kaliwa na walang hawak, ipangahawak naman dun sa isa pang kamay. So, ang mangyayari po, katulad po ng sa video, magkakaroon ng ball-ball. No? Kakaroon ng ball. Sino dito nakalaro ka na ng ano? Dr. Quack-Quack. Ayan. Ako, sir. Ayan. Ayan yung mga kabataan po natin, no? Naglaro kayo ng Dr. Quack-Quack. Na kung saan, kaya lang sa Dr. Quack-Quack kasi, may nag-uutos na nasa labas na hindi kasama dun sa nakabuhol na kung paano niya kumbaga, maayos. No? Aayusin. May leader sa labas na hindi kasama. Dapat kasama ka dun sa loob na nag-aayos dapat. Lahat kayo dapat members, dapat tulong-tulong kayo. Wala yung kasi sa Dr. Quack-Quack na may leader, may taya kumbaga may parang taya na aayusin. Dito kasi sa Human Not, wala. Parang kayo lang mga members ang mag-aayos, magtutulungan kung paano ayusin. No? So, katulad nga nung nabanggit ko ng mga nakaraang module, no, ang mga activities kasi sa module natin, madali lang kasi nga, family members lang ang kailangan mo para magawa yung pinapagawa nitong module. Kaya lang, syempre, dahil may mga busy ang kasama natin sa bahay, kaya itong ginawa ko po natin, no, pinapanood ko po sa inyo yung Human Not. So kapag nagawa nyo, sa tingin nyo, kapag kayo ang member, isa sa mga member o miyembro nung naglalaro nitong Human Not, ano kaya magiging diskarte natin para maayos po yung itong mga kamay natin para maayos yung pagkakahawak-hawak. So, yun ang isasagutan nyo. Wait lang, na-play to. Yun ang sasagutan nyo sa page 29. Okay, kung isa kayo sa mga member, isipin nyo po imagine niyo po, kung isa kayo sa member, masasagutan nyo tong mga to sa page 29. Actually, sa page 29, hindi lang dalawa ang tanong dyan. Sa page 29, hanggang 8 yan. 8 questions yan. Na kung saan, sasagutan nyo kung kayo ay member ng Human Not. Kaya, ito, halimbawa, sa tanong na to, what approach did you use to solve this problem? So, ano raw approach, anong gawain, anong proseso ang ginamit mo para ma-resolve ba na maging maayos kayong magkakahawak? So, yan, parang, katulad nga yan, parang Dr. Quack-Quack. So, sa number 2, did you have a plan? Meron ba kayong plano para maayos kagad yung pagkakahawak ng mga members? Ulitin ko imagine niyo po, kayo po ay member ng larong Human Not. Pero kasi kung meron naman kayo dyan sa bahay nyo, pwede nyong laruin magkakapatid, magkapamilya, yan, laruin nyo. Para masagutan po natin tong page 29. Po, sa yellow pad po, isasagutan po ito Karugtong po ng sinagutan nyo nung nakaraan. Next. Ulitin ko 8 questions po ito. Kaya lang, ang pinapakita ko po sa inyo ay 1 to 2 lang kasi para mabilis po tayo. Next. Sir, Yes po. Jane. hindi ko pa tapos yung module 1 tas module 2. Very good. Kasi module mukhang ano ka nga ngayon, no? Lagari ka ngayon. So, kung kaya matapos yung kahit module 1 para hindi ka ma-pressure. Kasi sa Monday module 4 na po tayo. Magbibigay na po ako ng module 4. Sige, sir. So, at least para hindi ka matambakan, Sige po. Sige. So, sa page 30 ng inyong module, ito naman po ang makikita nyo, problem solving steps. Ay, ano ba yung mga steps para ma-resolve ang problema at yung community problem kung saan pwedeng ma-relate natin sa ating module. Ayan. Tulad niyan, page 30. So, babalikan nyo lang yung Human Not. Based on the Human Not activity, as well as your previous experiences, what do you think are the basic steps in problem solving? Ano ba yung mga steps para
sa tingin nyo, ma-resolve ba yung problema? Okay? Sasagutan pa rin yan sa Pag-usapan. yellow pad. Okay. So, sa page 30 hanggang 31, may model na o table na kung saan pinapakita po sa atin kung ano ba yung pwedeng nating steps o hakbang kapag nagkaroon ba daw tayo ng problem. Okay? Number 1, ito yung problem solving steps. Ito daw yung mga hakbang. Number 1, define the problem. Keep emotions aside and state the problem. So, ibig sabihin, kailangan mo raw tukuyin muna yung problema. Kailangan kapag tumutukoy ka daw ng problema, kailangan daw objective. Pag sinabing objective, makatotohanan na kung saan hindi mo dadamay yung iyong emotions o nararamdaman habang ikaw ay nagsasabi ng problema. Yun yung number 1. Kasi sa atin, kapag nagkaroon ng problema, typical, masyado tayong emotional. Ang mga Pilipino, madalas emotional yan. Lalo na pag nagkaroon ng problema. Kaya pag may nagtanong, masyadong gigil na gigil pag nagkukwento. Pero, dahil nga sa emotions, may tinatanggal ka sa storya. No? Lalo na kung medyo malapit po sa atin yung kinukwento. Halimbawa, kaibigan mo. Sir, may action pa. Minsan nga may actions pa, di ba? Yun yung tinatawag na non-verbal. Habang nagkukwento ka, may actions pa. So, dapat kapag ikaw daw ay nag-i-state o nagsasabi ng problema, set aside ang emotions, kailangan objectives ka. Objective. Ibig sabihin, hindi mo isasama yung nararamdaman mo. Halimbawa, nagkaroon ng tipong, di ba, may kasalanan. Di ba may kaso. Kaya nakagawa ng problema, ng kasalanan. Kahit na ikaw ang Pangulo, halimbawa ikaw ang Pangulo, kung halimbawa lang po ito halimbawa ikaw ang Pangulo tapos nagkaroon ng kasalanan ng anak mo. So dapat, husgahan siya batay doon sa kasalanan. Hindi mo ipagtatanggol, hindi porket anak mo ay ipagtatanggol mo. Dapat objective kung ano yung nagawa, ano yung mga nakuhang ebidensya, yun yung pag-uusapan. Hindi mo sasabihin na, mabait yan, naging mabuti yan sa akin. Hindi pwedeng ganon. Nagagets niyo po yung gusto kong sabihin? Set emotions aside. Yun po yung ibig sabihin ng number 1. Number 2, get more information about the problem. Kailangan makakalap ka raw ng mga impormasyon tungkol doon sa problema. Kung sa trabaho, manggagaling yan sa supervisor, manggagaling yan sa mga colleagues, yung mga katrabaho mo, manggagaling yan sa mga nangyari o naganap doon sa paligid. So, yun yung number 2. Number 3, generate many ideas on how to solve the problem. Alam niyo kasi sa atin, mostly kapag may problema, hindi natin binibigyan ng maraming solusyon. Kumbaga, one solution is enough. Ang sinasuggest po dito, sa module na ito, kapag nagkaroon ng problema, kailangan daw magkaroon po tayo ng plan A, plan B, plan C, para hindi lang tayo aasa dun sa isang solusyon. Yun po yung gustong sabihin po dito sa number 3. Number 4, choose a solution. Ngayon, nakakuha ka ng plan A, plan B, plan C. Ngayon, pipili ka ngayon kung alin doon ang mas effective kung sa tingin mo ay mas patok doon sa problema. Okay? So, yun po yung si number 4. Si number 5, if nakapamili ka nga ng solusyon, hindi mo naman ginagawa. So, you have to implement. Yun ang ibig sabihin ng implement. Ipatupad, gawin. Number 5. At number 6, evaluate the solution. So, ibig sabihin, nagawa mo yung solution, nagawa mo yung solusyon, ngayon, titignan mo, effective ba? Naging okay kaya yung naging solution ko? May naapektuhan ba doon sa ginawa kong solusyon? So, nakabuti ba siya sa akin? Ganon. Yun yung number 6. So, sa science, ito rin po yung mga ginagamit na problem-solving steps o methods na kung saan yan po yung ginagamit usually sa research. Actually,
nagkakaroon kayo ng research pag kayo ay nag-senior high school at saka nag-college, no? Ewan ko kung naririnig niyo yung research at saka thesis, may mga ganito yan. So, dapat keep emotions aside. So, dapat ngayon pa lang, maging familiar po tayo sa mga hakbanging ito. So, sabi nga natin kanina, no, dapat real ang ating solution. May makakapagsabi ba sa akin kung ano ulit yung real? 'Di ba? May ibig sabihin niyan yung R, realistic, E, effective, A, acceptable, A, acceptable. at L ay, ano yung L? Logical. Very good. Logical. Mahusay. Jane, mukhang hawak ang module ngayon, ah. Paalala po wala, no? Ay, Janila, sorry. Paalala po pala. Kasi actually, ang module po natin ngayon sa life skills ay 6. So, pangatlo na po ito, matatapos po ito ngayong araw. So, Monday, ipapasa nyo na po sa akin ulit, ibig sabihin. So, ibig sabihin, may natitira na po tayong 3 o nangangalahati na po tayo sa life skills. Magkakaroon po tayo ng quiz. Magpapauwi po ako ng quiz kasabay po ng ipapauwi kong module 4 sa Monday. Yung quiz na yon tungkol po sa module 1, tungkol po sa module 2, at saka tungkol sa module number 3. Okay pa? Ano yung ng periodical test? Hindi pa naman, parang long quiz lang. Ganon. Okay. Parang long quiz lang siya. So, magpapauwi ako ng quiz sa inyo. So, I hope na habang binabasa po natin ang module 1 hanggang module 3 at sa mga susunod na module ay inaaral po natin, or kung gusto nyo, pwede kayong mag-take down notes, sinusulat nyo sa notebook nyo para hindi nyo makalimutan yung mga important details. Okay? So, yun po tayo. Okay, so, balik po tayo rito, no? Hindi ba pwede sir sa na lang, big book na lang ilagay yung mga sasagot? Sa big book? Pwede rin po, kaya lang, kasi kapag magche-check po kasi ako, mabigat kapag pati notebook iuuwi ko. Kaya mas okay pa rin kung sa papel lang muna. Bibigyan na lang sir, paano mo? Padalhin mo. Alin pa? Si Biboy na lang po padalhin mo. Lagi naman po sumasakay sa yan eh. Si B-Boy? Hindi, so one time pa lang siya sumakay sa akin. Kaya lang, mabigat kasi... Sir, hello, sir. Ha? Wala, sir. Yaan mo, sir. One time lang sa akin sumakay si B-Boy. Kaya lang kasi iuwi ko sa bahay. Medyo mabigat kung marami kayo. Actually, ang nag-enroll, kung titignan ko lahat-lahat kayo, sasabay-sabay, nasa 70 na po kayo sa Holy Spirit. Holy Spirit lang yun, sa Tandang Sora, nasa 50 po sila kung tutuusin. So, medyo marami. So, mabigat kung iuwi ko dito sa bahay. Kasi dito po ako sa bahay nag-check. Ayoko mag-stay sa school or sa barangay kasi syempre, delikado pa rin po sa labas. So, as much Pero, as... sir, Apa? sir. Sige, sir. Ayun, kaya as much as possible sana, yellow pad para mas madaling ibalik sa inyo rin. Ayun po. Sir, Pero sir, kung meron kang di mo dala sa bahay niya, pwede mo na ipaiwan sa akin, tapos dito na lang sa bahay kunin. Bibit-bitin mo yun. Okay lang, sir. Kaya lang gusto ko sana ma-checkan ko kagad or babasa ko. Kasi ayoko yung nagmamadali. Gusto ko kasi binabasa talaga isa-isa. Actually, yung mga gawa nyo, binabasa ko talaga yan isa-isa. Kaya nga may napansin ako na yung iba, kopya, pare-parehas. Hindi pala kopya, pare-pareho lang na sagot. Siguro iisa lang mag-isip. So, yun po. Pero wala naman nagpapakopya dun Yun nga, may napansin lang ako sa iba. Sa iba naman yun. Di ba, Ayun. B-boy? Si B-Boy pa ba? Okay. So, di na kami nakailag. Hindi, okay. Hindi yon. Hindi naman kayo yun. Yung mga wala dito, kasi kayo umaten kayo. Yung mga wala dito, yun yung mga nagkopyahan. Yung mga nandito, hindi kayo nagkopyahan. May mga kakilala lang siguro kayo, pero kayo mismo nandito, hindi kayo yon.
So, balik tayo dito. Ang real, may ibig sabihin po yan, realistic, effective, acceptable, and logical. Sabi nga, realistic, makatotohanan. Sa Tagalog, makatotohanan. Hindi isip-isip lang, no? Pangalawa, effective. Ibig sabihin, naging maganda yung resulta ng iyong pag-solve ng problem. Number 3, yung A, acceptable, katanggap-tanggap. No? Wala kang natapakan o naapektuhang ibang tao sa pagbigay mo ng solusyon. At syempre, logical. Yung pagbigay mo ng solusyon, hindi kasama ang iyong nararamdaman. Hindi based sa iyong emotions. Kasi kapag may emotions, sabi ko nga, nag-iiba ang ating pananaw. Kapag ikaw ay nagbibigay ng solusyon at kasama doon ang iyong nararamdaman, galit ka, ibig sabihin, hindi magiging epektibo yung iyong solusyon. Kasi may natapakan ka, may nasaktan ka ibang tao sa iyong pwedeng gawing solusyon. So, nagugot lang naman yun ng panibagong problema. So, dapat real. Okay? Next. So, scenarios for problem-solving steps. So, magbibigay ng isang scenario, ibig sabihin magbibigay ng isang sitwasyon, tapos, sa isang sitwasyon na yon, titignan natin, hihimay-himayin natin ngayon kung ano ba yung naging problema, ano kaya yung pwedeng solusyon doon sa problema na yon. Pagtapos natin itong pag-usapang itong sitwasyon na to, magbibigay ako ng mga iba't ibang sitwasyon ulit at kayo naman, magre-recite po tayo, kayo naman ang magbibigay ng solusyon. Kaya makinig pong maigi dito sa part na to. Okay, sa page 31, ito po ang naging senaryo. No? Ito yung naging sitwasyon na ibibigay sa inyong halimbawa. Naririnig pa ba ako? Nawawala ka, sir. Wala. Okay. Sige. So, ito po ha. Okay, ito. Sa page 33, ito pala yung example. Sa page 33, laktawan natin yung sa page 31. Babalikan natin yan mamaya. Laktawan po natin ng page 31 hanggang 32. So, punta muna tayo sa page 33 hanggang 35. Ito yung isang sitwasyon na pwede nating hihimay-himayin natin yung mga nangyari. So, Emma feels that her parents do not trust her. They always check on her, curious about everything and ask too many questions. Emma wants her parents to leave her alone. So, medyo tagalogin po natin para sa mga nahihirapan pong intindihin ang senaryo o sitwasyon. Nararamdaman daw ni Emma na hindi raw siya pinagkakatiwalaan ng kanyang magulang. Lagi daw chinecheck, tinitignan ang kanyang mga ginagawa at lagi raw maraming tanong sa kanya. Ang gusto raw ni Emma, pabayaan siya ng kanyang magulang. So, tanong, question, ano kaya ang naging problema o problem dito po sa ating senaryo? May makakapagsabi po ba sa akin? Ako, sir. Sige, Janelia. Yung problema, sir, yung hindi siya pinagkakatiwalaan ng magulang niya. Okay, very good. Actually, yun po yung problem. So, kung babalikan po natin yung steps, kasi di ba may pinakita kong steps, yung mga hakbang, kung ano-ano yung paano pagbigay ng solusyon po. Mali ba ako, sir? Hindi po. Exactly. Tama. You are correct. Actually, yun nga yung nakalagay doon sa ibaba nitong sa page 33, no? Sa pag binasa mo po ito, ang susunod, define the problem. Di ba yun yung unang step para masolusyonan ng problema? So, bago natin solusyonan ng problema, tignan po natin muna
ang problem. So, katulad nga po ng binanggit at nirecite ni Janila, ang problem daw po dito ay Emma wants her parents to trust her. So, ang gusto raw ni Emma ay mapagkatiwalaan siya ng kanyang magulang. So, sabi ni Madeline, overprotective lang po yung parents ni Emma. Oo nga naman. Siguro may dahilan kung bakit overprotective, no? So tinignan natin yung sitwasyon. Ito ngayon yung nakikita nating problema. Na gusto ni Emma na pagkatiwalaan siya ng kanyang magulang. Emma wants her parents to trust her. Second step, kailangan daw nating kumuha ng maraming impormasyon tungkol po doon sa problema. So, ano ba yung mga impormasyon tungkol po sa problema? So, sabi po dito, bakit ba kailangan laging chine-check ng magulang yung ginagawa ni Emma? Ito yung mga nag-a-arise na question, ha. Ibig sabihin, ito yung mga questions na kung saan umuusbong habang tinitignan po natin yung problema. So, bakit kailangan tignan lagi si Emma? Delikado ba o nakakatakot ba yung mga kapitbahay ni Emma na kasama niya kung kaya talagang overprotective siya ng kanyang magulang? No? Actually, marami po yan. Kinuha ko lang po yung dalawa. Pero kung titignan po natin ang page 33, napakarami po niyan. Nakalagay pa nga po dyan na nag-arise o umusbong na question. What are Emma and her parents like? Ano ba yung mga personalidad ng magulang ni Emma? Sila ba ay stricto? Sila ba ay masungit? Sila ba ay overprotective? Ano ba yung mga personalities? Kaya titignan po natin, no? Yun po yung mga nakalap po nating impormasyon, no? Habang binasa po natin yung sitwasyon po kanina. Next, number 3, generate many ideas on how to solve the problem. Ito yung binabanggit ko kanina, no? Yung may plan A ka, plan B, plan C, hanggang sa magkaroon ka ng options kapag tayo po ay nagsosolve ng problem. Sabi dito, isa sa mga pwedeng maging solusyon. Okay? Isa sa mga pwedeng solusyon. Una, Emma could get a job and leave the house. Pwede raw si Emma ay magkaroon ng trabaho at lumipat na lang magkaroon ng independent na buhay. So, pwede daw yan. Pangalawa, hindi pansinin ng magulang, parang hindi naman to solusyon. Pero at least nakalagay dyan sa module. Emma could ignore her parents, huwag pansinin. Pangatlong solusyon na sinasabi na pwede raw, Emma could accept this as Asian family culture. Kasi sa Asian countries, sabihin sa Asia, 'di ba? Sa Asia maraming mga bansa na kasama tayo doon, bansang Pilipinas, sa Asia. So sa Asia kasi, sa part ng Asia, yung culture natin, yung kultura na kinagisnan po natin ay ibang-iba po sa west side, yung kabilang side ng bansa. Halimbawa, Amerika. Ang Amerika ay very liberated. Yun yung term na madalas na ginagamit. They are very liberated. Ibig sabihin, they are very exposed. Hindi sila ganun ka-stricto pagdating sa mga pag-decision making ng mga, lalo na kung 18 years old ka na, hindi ka na nasa legal age ka na, no? So, ganun. Ibang-iba. Napapansin nyo naman yan sa mga pelikula. Napapansin po natin yan sa kung may kakilala tayong mga kamag-anak na taga-ibang bansa, no? Na, especially nasa west side, no, yung taga-Amerika. So, ibig sabihin, iba't ibang culture. So, sabi dito sa solution, pwede raw tanggapin na lang ni Emma, ganun talaga eh. So, yun yung pwedeng solution. Actually, marami pa po yan, no? Pwedeng, sabi po dyan, pwede pa makipag-usap sa psychologist. Pwede pa dyan na kaibiganin ng kaibigan ni Emma yung magulang. Pwede rin daw yun, no? So, ibig sabihin, napakaraming solusyon. Napakaraming solusyon na pwede mong pagpilian. No? Yun yung binigay dito sa sitwasyon. Next.
Number 4, sa dami ng solusyon na binigay mo, ano ngayon yung makatotohanan, yung real, na kung saan magiging epektibo at magiging maganda yung kinalabasan ng solusyon na pinili mo. Pipili ka ngayon. No? Humihina kasi. That is number 4. Humihina ba ako? Ano ba nangyayari sa internet? Number 5. Sir, wala kami na din. Ha? Ang hina mo, sir. Ang hina ng boses mo, sir. Bakit mahina? As in, mahina po Wala kami talaga. naririnig. Oh, wait lang. B. Nakataos na si sir. Ay, nag-left. Nag-left si sir. Naka-B-boy, lagot ka. Ba't ako? Lagot ka, B-boy. Nag-skincare ako eh. Ginagawa mo? Hi, baby. Asan si sir? Kasukit ka na pala. Guys, wag kayong No, ayan. Ayan, ito na ako. Taray naman ni B-Boy. Narinig na po ako? Okay lang. Ayan, mas okay na ba? Apo. Ayan. Ayan. Ako naman nagtuturo. Okay lang din naman. Ayan, thank you. Pasensya na siguro sa sa connection. Kaya na-restart ko. So, nasa na ba tayo? So, dito po tayo, choose a solution. Sa dami ng solusyon na ibinigay po natin kanina, pipili ka na po ng isang solusyon. At number 5, sa number 5, i-implement mo na. Ipatupad mo na yung, dahil nakapamili ka na, gawin mo na. So, sabi dito, Emma's parents do not call her during no call time. Example, when she is at work. So, Emma does not get frustrated. So, yun yung naging solusyon dito. Sabihin, wag na lang daw muna siya tawagan kapag siya ay especially kapag nasa trabaho, para hindi raw ma-frustrate o madamay ang trabaho ni Emma. Yun yung naging pag-apply ng solution dito. Number 6, with better communication. At bumabalik pa rin po tayo doon sa module number 2, yung communication. Yung communication, sabi rito, kailangan daw magtiwala daw yung pamilya o yung magulang ni Emma at bawasan daw yung pag-check at pagtatanong sa kanya para mabuild pa yung kasiyahan ni Emma doon sa kanyang pinag-i-stayan. So, if this not happen, maybe Emma could try telling her parents directly that she needs some personal space. So, ito, tinitingnan kung naging epektibo ba, naging maganda ba ang pagbigay ng solusyon kay Emma. Okay? Uulitin ko balikan po natin, 6 po kasi ito. So, 6 po ito. Una, define the problem. Sabihin niyo po kung ano yung problema. Pangalawa, kumuha ka ng mga impormasyon tungkol po doon sa problema. Okay? Kasi, bakit natin inaaral kasi kayo po ang magbibigay po sa akin ng ganito. Hihimay-himayin po natin yung iba't ibang information dito po sa sitwasyon. So, kailangan dapat maging familiar po tayo. Number 3, dapat magbigay ng maraming solusyon on how to solve the problems, ideas. Pang-4, mamili ng solusyon. Pang-5, implement. At pang-6, evaluate the solution. One more time, ulitin ko. Number 1, define the problem. Define the problem. Number 2, get more information. Kumuha ka ng information tungkol sa problem. Number 3, generate ideas. Generate many as on how to solve the problem. Number 4, choose a solution. Mamimili ka ng solution. Pang-5, implement. Patupad mo na ang solution. At number 6, evaluate the solution.
Okay, kayo naman. Babalik tayo dun sa nilaktawan natin kanina kasi di ba may nilaktawan tayo yung page 31 at 32. So, babalik tayo ngayon sa page 31. So, ito yon. Ngayon, kayo naman. Ibibigay ko ang sitwasyon. Ngayon, hihimay-himayin po natin kung ano ba yung pwede nyong gawin dito po sa mga bawat senaryo. So, sa situation number 2 or scenario number 2, you work at El Manuel Construction Site. So, isang construction site, construction, katrabaho ka. Napansin mo raw na yung mga gamit doon sa construction site ay unti-unting nawawala. So, pakunti-kunti, napapansin mo yung martilyo, yung mga tools doon, mga liabe, nawawala. So, ano yung pwede nyong gawin kung yun ang napapansin ninyo? So, nagets naman po siguro natin yung question. Si Ana raw po ay isang 16 years old at ang kanyang nanay ay nagtatrabaho bilang OFW at single parent din. Iniwanan na po sila ng kanyang ng kanyang nanay para magtrabaho at kasama ni Ana ngayon ang kanyang grandmother. At siya ngayon ang nag-aalaga, kanyang lola. Walang balita si Ana sa kanyang nanay mag-iisang taon na. Hindi rin siyempre makatrabaho ang kanyang lola dahil nga sakitin na. Kung ikaw daw ay nasa sitwasyon ni Ana, anong gagawin mo? Okay, nagets naman po siguro natin. Magkakaibigan si Mark, si Bob, at saka si Gina, at saka si Jerry. Kapitbahay, magkakaibigan din, at lumalabas daw sila magkakasama ng masaya. Trupa. Second family, trupa. Ayan. Ang saya-saya ng ano pa. So, lately, kamakailan lamang daw po ay napansin po nila na si Jerry raw ay, yung isa nilang kaibigan, si Jerry, ay umiiwas na raw sa kanila at may iba na raw trupa. Okay, may iba ng trupa. Yung mga trupa na napili ni Jerry ay mga troublemakers at suspected as drug pushers. Ibig sabihin, takaw gulo at the same time, pinagahinalaan na drug pushers. So, kung ikaw ay isa sa mga kaibigan ni Jerry, paano mo panghahawakan ang ganitong sitwasyon? Na si Nilda raw ay bago sa kanyang trabaho at bilang isang salesperson sa isang department store at napansin niya na kanyang mga kasamaan ay laging busy sa pagchichismisan at hindi pinapansin ang mga customers na dumarating. So, dahil ikaw raw ay bago, natatakot ka, o si Nilda ay bago, natatakot daw siya na magsumbong sa kanyang supervisor dahil nga baka hindi siya paniwalaan, pwedeng ganon, kasi nga bago. Kung ikaw si Nilda, what will you do? So, dito na po tayo sa session 4, task leadership. Okay? Task leadership. So, katulad nga po nung nabanggit ko kanina, no, kapag itong part po ang nakikita po natin, ibig sabihin, mahahapyawan po natin ng ibang subjects. Kanina, nabanggit ko na mahahapyawan po natin yung science, no? Yung problem solving steps. Ngayon naman, mahahapyawan po natin ang English communication skills. Bakit? Kasi madedemonstrate po dito yung understanding, pagkakaintindi mo sa information na narinig mo, na bigyan po na ito ng makahulugang impormasyon, no? So, ito yung mga key topics o learning points. Una, challenges during problem-solving process. Ibig sabihin, malalaman po natin yung mga pwedeng yung makaharap kapag tayo raw ay habang nagsusolve ng problem, baka may umusbong na namang problema kapag habang sinusolve natin yung problem na yon o binibigyan natin ng solusyon yung problem na yon. Number 2, role of good communication skills in solving problems. Ano ba yung role? Ano ba yung lagay? Pwede nating, ano ba yung maging communication skills? Ano ba yung halaga ng pagko-communicate sa ibang tao, kasamahan sa paligid, sa pagsosolve ng problem na yon. Number 3, problem-solving steps. Ito yung kakaaral lang natin. At number 4, use of problem-solving steps in real life. So actually, napag-usapan na natin tong 3 at saka 4. Okay.
So, leadership challenge sa activity number 7. Dito sa activity number 7, ito po ay matatagpuan nyo po sa page number ano ba to? Leadership challenge. Makikita nyo po ito sa page 37, leadership challenge. At objectives, ano ba yung layunin kung bakit natin ito inaaral? Demonstrate leadership qualities and skills, including good communication. Actually, napag-aralan natin ito last week. Yung last week natin pinag-aralan. Yung ano ba yung mga katangian ng pagiging isang leader. Kasama na doon, syempre, yung good communication. Ayan. The confidence. The pagbigay ng clear instruction. Promoting cooperation. Yung creativity. Ayan. Determination. Resourcefulness. Lahat yan pinag-aralan natin last week. So, dito, magkakaroon tayo ng challenge. Okay? So, bago tayo tumuloy sa lesson, gusto ko po kumuha po kayo ng isang papel at saka ballpen. Kahit ano, pencil or ballpen, pwede po yon. Ulitin ko po, gusto ko po kumuha kayo ng isang papel, kahit scratch, pwede po yon, at saka ballpen or pencil. Ayan. Kuha po kayo. Bibigyan ko po kayo siguro ng 30 seconds kung wala po dyan. Sige po. Kuha po kayo. Tapos kapag nakakuha na po kayo or meron na po kayo dyan sa inyong harap, pwede nyo pong type sa chat box na done, D-O-N-E, done, para alam ko po na nakakuha na po kayo. Ayan, si Josh, tapos na. Joshua Pedralves. Tapos na rin si Vernape, si Jezabel, ang nating nanalo nung nakaraan, at si Vernape, si Jimwell, si Christine, done. Ayan, si Glenn, si Mary Ann. Ayan. So, Done. ayan, done. Okay. So, wala pa naman po tayo isusulat, Nicole. Ano pa lang po? Pinakuha ko pa lang po kayo. Okay. Sa page 38 po kasi, ayan. Sa page 38 po kasi, may papagawa po sa inyo doon. Na kung saan kailangan nyo ng mga tulong ng members ng family nyo o diyan sa bahay ninyo para magawa ito. Pero dahil para ma-experience po natin kung paano po gawin, ito po ang direction o instruction. Actually, meron po kayo makikita sa page 38 ng inyong module, number 3, na may nakalagay po, task 1, my team, at saka task 2, draw as I say. Ano nakalagay sa task 1 sa page 38? Nakalagay po doon na kung saan, imagine niyo raw, nasa camping daw kayo, magkakaibigan. Siguro nasa 7 kayong magkakaibigan, nasa camping. At merong pong contest. Para manalo sa contest, may isang magsasalita na kung saan, i-describe niya lang yung gusto niyang sabihin at hindi niya sasabihin kung ano yun hindi niya sasabihin kung ano yun. Ang gagawin niya lang, magbibigay lang siya ng clue, batay sa clue na yon, ano kaya yung gusto niyang ipa-drawing. So, ida-drawing nyo. Ayan, ito po yun, sa page 39, makikita nyo po ito, at saka ito. So, ayan. Kung ikaw naman yung nagdo-drawing, good follower ka ba? Ibig sabihin, nasusundan mo ba talaga? Nakinig ka ba talaga maigi? Good listener? Actually, good follower is a good listener. So, napakinggan mo ba ng maayos? O naging malabo yung instruction kaya hindi mo nakuha? Or, may iba ka kasing naisip kung kaya hindi mo nakuha. So, sasagutin nyo po itong mga to sa yellow pad. That will be on page 39. No? 39. Ito ngayon ang magiging medyo magkakaroon tayo ng problema sa page 40. Sa page 40. So, bakit magkakaroon tayo ng problema sa page 40? So, sa page 40 po kasi, no, nakalagay po dyan, you have to have an interview. Kailangan nyo rin mag-interview ng isang manager tungkol po sa kanyang ginagawa, anong estilo niya sa pamamahala
ng kanyang nasasakupan. Kaya lang, syempre, aminin natin na hindi naman lahat may kakilalang manager. At kung meron man, hindi naman basta-basta mag-i-interview ng manager. Kailangan magsiset ka pa ng appointment, yung iba nga nagagawa pa ng sulat para lang payagan mag-interview. No? Sa page 40. Kaya medyo may problema po tayo dito. So, paano natin gagawin tong interview? So, sa page 40 makikita nyo to. Date, kailan nyo in-interview yung manager, anong pangalan ng company, anong pangalan ng manager, no? So, anong klaseng manager yan? Assistant manager ba yan? O siya yung pinaka OIC o pinaka-manager talaga? So, dito, magkakaroon tayo ng interview. Kaya nga lang, hindi rin tayo basta-basta pwedeng lumabas, hindi tayo basta-basta pumasok ng basta-bastang makapag-interview ng manager. So, ang diskarte natin sa tingin ko na pwede natin gawin po dito, kung hindi naman tayo makalabas at wala tayong kakilalang manager, ay mag-interview na lang po tayo ng kakilala nating may trabaho, pwedeng kapitbahay, pwedeng ka-member ng family mo, pwedeng tito mo, na kung saan nagkaroon siya ng experience na mamahala ng kanyang kasamahan. Halimbawa, siya ay isang contractor, siya yung pinaka-contractor, syempre may mga tauhan yan, no? Sabihin, paano niya pinamahalaan yung kanyang kasamahan, mga pintor, yung mga mason, paano niya tinuturuan yon? So, yun na lang ang interviewin po natin para hindi na tayo lalayo. Kamag-anak, kaibigan o kapitbahay, kahit gano'n na lang, no? Para lang masagutan po natin ito. Wag na po kayong lalayo. Kapitbahay, kamag-anak na naka-experience ng pagiging leader, Pwedeng SK chairman, pwedeng SK kagawad, kung may kapitbahay kayong gano'n. Sir, wala ka, sir. Wala. Kahit kamag-anak, kapitbahay. Foreman, sir, pwede. Ayan, foreman, pwede yun. Sige, Ayan, sir. foreman. Di ba, foreman, namamahalay ng mga kasama niyang mason. Ito yung gagawin, haluin niya. Construction, sir. Sa construction, oo. So, gano'n, ha? So, lagay niyo na yung pangalan nila, tsaka yung company na pinanggalingan o yung team na nagtatrabahuan. Tapos, kapag nailagay niyo yung pangalan, ito na yung may itatanong niyo. Ayan. Makikita niyo yung mga tanong na yan sa page 41. Ayan. Actually, 10 questions yan. 10 tanong yan. Kahit tagalugin nyo na lang yung tanong para mas madaling maintindihan. So, kayang-kaya nyo naman tagalugin yung mga tanong, di ba? So, nakalagay naman dyan, tell me a little bit about your role as a manager. Magkukwento lang siya. Magkwento ka ng mga ginagawa ng isang leader. Ganon. Ano ba yung mga responsibilidad? Okay? So, sa number 2, paano ka naging isang manager? Kung hindi manager, paano ka naging isang leader? O yung posisyon niya. Ayan. Tapos number 3, hanggang sa makarating kayo sa number 10. Hanggang number 10 po yan. Kahit maiksing mga tanong, sagot lang. Maiksing sagot lang. Okay? Kaya alam ko, naniniwala ko, kayang yung tagalugin to. Kaya nyo maintindihan yung mga tanong dito. Kung wala talaga, interviewin nyo na lang yung inyong nanay o kaya inyong tatay. Okay? Kasi ang goal dito ay paano niya pinapamalaan kanyang nasasakupan. Ganon. Okay? So, alam ko lahat kayo nakakapaglaro na ng puzzle, no? Nag-puzzle na kayo. Alam niyo ba to, puzzle? Yes, sir. Okay. Opo. So, ba't ko na itanong? Kasi sa susunod na page, which is sa page 42, makakakita kayo ng maraming arrow. Ito kung nasa screen nyo ngayon, 2 arrow lang po ang nandyan. Yung unang arrow, polite, patient, show that everyone is important. At saka yung pangalawang arrow na nasa baba, to work well in team, we should be kind. So, maraming arrow yan. So, ang gagawin nyo po, pagdudugtugtungin nyo, hanapin nyo yung una,
hanggang mabuo niyo yung sentence. Okay? Kasi isang ano po ito sentence po ito na nagputol-putol. Kailangan mabuo niyo yung gustong sabihin doon sa page 41 hanggang page 42. Okay, yun yung gagawin sa page 41 hanggang page 42. At kapag nabuo niyo na, isusulat niyo po siya ng isang buo. Kumbaga, para mabuo niyo po itong puzzle, kumbaga parang puzzle, sulat niyo muna sa scratch para talaga makita niyo kung sila ba ay magkarugtong o hindi. Okay? So, marami pong arrows yan, katulad nga ng binanggit ko. Ang kailangan niyo pong gawin ay kailangan nyong mapagdugtong-dugtong, hanapin niyo yung simula nito hanggang makabuo kayo ng sentence or one paragraph. Yan. Yan yung sa page 41 hanggang 42. At sa page 43, sa tatlong arrow na nakita po natin, sabi ko nga maraming arrows. So, sa maraming arrows, pipili lang daw po kayo ng isa. Okay? Kapag nakapamili kayo ng isa, gagawan nyo raw to ng mema kanta, mema tula, o mema rap. Okay? Yun yung sabi rito Kailangan, mema kasi, i-relate nyo lang naman. Kung may naisip kayong tula or kanta na may kanta ngayon na pwede nyong i-relate, isulat nyo. Okay? Isusulat nyo na pwedeng i-relate doon sa napili nyong arrow. Diba? Nabanggit ko kanina, ito, yung mga arrow, marami yan. Pipili lang kayong isa dyan. Tapos mag-isip kayo ng kanta o kayo, kung ayaw nyo mag-isip ng kanta, kayo mismo gumawa ng kanta o gagawa kayo ng tula o rap na pwede nyong i-relate doon sa napili nyong isang arrow. Okay? So, diskarte po natin yan kung ano po yun. Ayan. Tapos, ito na. Feeling ko ako makakasagot siguro nito, no? Sa page 45, kung nakapamili kayo ng kanta, o nakagawa kayo ng rap, o nakagawa kayo ng kanta, titingnan ko ngayon yung nagawa nyo. I-scorean ko yan. So, sa page 45, hindi nyo sasagutan yan kasi ako po mag-i-score niyan. Ha? Ako po mag-i-score niyan. Sa elementary naman kasi, iba naman po yung module na nakuha katulad si Nicole. Ang nakuha po ni Nicole na module ay pang elementary. Magsiset tayo ng ibang lesson para doon. Pero, pwede nyo rin i-relate po ito yung tungkol po sa teamwork. Actually, para tungkol po ito sa teamwork. Ayan. At saka sa page 46 hanggang page 47, reflection po ulit. Ibig sabihin, hindi naman to quiz, kumbaga checklist lang, tinitingnan lang kung natutunan ba natin yung mga dapat natin matutunan dito sa module na to. Okay? At saka sa page 48, meron ulit 10 questions na kailangan nyo sagutin. May English version at saka meron naman Tagalog version. So 1 to 10 lang ulit, sagot na lang naman ang gagawin po natin. No? So katulad po ng sinasabi ko, kung magkakaibigan kayo, pero syempre alam ko naman na mababait po tayo, dapat wag po tayo magkopyahan ha, kanya-kanya pa rin pong answer. Kasi katulad nga ng nababanggit ko kanina, marami po ako napansin na pare-parehas po talaga ng sagot. Pare-parehas din ng mali. Eksaktong-eksakto na. Pati yung words, parehong-pareho So, na-obvious ko kasi, kaya medyo matagal kong ibalik din sa inyo kasi nga chinechikan ko. Kaya ang gagawin po natin, sagutan po natin ng may katapatan. So, hanggang page 48. Hanggang 49 nga po yan yung 1 to 10 na yan.